Okay, good morning. Sige, let's pray muna. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, salamat po dahil Ikaw ay Diyos na mabuti sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong pagliligtas sa pamagitan ng iyong pagkakaloob ng iyong kaisa-isang anak, ang aming Panginoong Jesucristo, na siyang nag-alay ng kaniyang buhay upang kaming mga makasalanan ay matubos. Salamat, Panginoon, dahil kami ay napawalang sala, kami ay diniklarang matuwid, hindi dahil sa aming magawa, kundi dahil sa tinapos na gawa ng aming Panginoong Jesus. Papasalamat kami sapagkat merong kaming Panginoon na hindi na natiling patay, kundi siya ay muling nabuhay, at may pangako na kaming mga sumasampalataya sa Kanya ay muli rin bubuhayin sa inyong tinakdang araw. Panginoon, dalangin ko po sa aming pag-aaral ng iyong salita. Patuloy kang mangusap sa amin at dalangin ko, Panginoon, na ito ay magbigay ng bagong pag-asa, ng bagong kalakasan sa bawat mananampalatayang narito. At dalangin ko po na ito rin po ay tumawag sa mga tao, Panginoon, na wala pa akong pagkakakilala sa iyo. Dalangin ko ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan, na bigyan ng kalinawan ng isipan ng bawat isa. Muling buhayin, Panginoon, ng mga espiritu ng bawat nakikinig na narito, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, na sa lahat ng ito ay ikaw lamang po ang maluwalhati at maparangalan, at para po sa ikalalago ng inyong iglesia, sa ikatatagtag ng inyong iglesia. Salamat po sa inyo namin pinagkakatiwala ang pagpapahayag ng salitang ito. Purihin ka sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, sa pagsisimula ng ating mensahe sa umagang ito, gusto ko lang gamitin yung pahayag ng Ligonier sa doktrina tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ay makikita natin sa screen. Yan, ang pahayag ng Ligonier sa doktrina tungkol kay Kristo. So, sa mga katuroang pinaninindigan at tinatanggi. So meron silang katuroan na pinaninindigan and at the same time meron ding itinatanggi. Sa Article 14, ang sabi dito, pinaninindigan namin na sa kaniyang katayuan ng kaparangalan o state of exaltation, si Jesucristo ang unang bunga ng muling pagkabuhay. Yan yung pinag-aralan natin last week, na ginapi niya ang kasalanan at kamatayan at na tayo rin ay muling bubuhayin dahil sa pakikipag-isa natin sa Kanya. Itinatanggi namin na ang naluwalhating muling nabuhay na katawan ni Jesucristo ay ibang-iba sa katawang inilibing sa libingan sa hardin. Itinatanggi namin na ang ating muling pagkabuhay ay isang pagkabuhay lamang ng ating mga espiritu at hindi kasama ang ating mga katawan. Okay? So sa article na ito, may kita natin na merong pinanindigan. Okay? May pinanindigan sila at pinanindigan nila na ang ating Panginoong Jesucristo ang unang bunga ng muling pagkabuhay. At pagkatapos noon, ang mga mananampalataya ni Kristo ay muli ring bubuhayin. At ito yung pinag-aralan natin sa nakaraan nating pag-aaral tungkol sa resurrection sa ating series. Pero hindi lang ito natapos sa kanilang pinaninindigan o kanilang pinaniniwalaan. Okay? Kundi meron din silang itinatanggi. Kasi gano'n naman talaga. Kapag meron kang pinaniniwalaan, dapat meron ka ring tinatanggi o hindi pinaniniwalaan. Una, ang kanilang tinatanggi na ang naluwalhating muling nabuhay na katawan ng ating Panginoong Hesus ay hindi ibang-iba sa katawang inilibing. So yun yung tinatanggi nila. Ibig sabihin, yung katawan ni Jesus Christ, nung siya ay inilibing, tapos nung siya ay muling nabuhay, yun pa rin yun. Okay? Yun pa rin yun. Ang kaibahan lang, ang katawan ni Jesus nung muling pagkabuhay ay glorified na. So makikita natin na merong continuity
o merong nagpapatuloy dahil yung katawan niya yun pa rin. At meron ding discontinuity dahil yung katawan niya ay naluwalhati na. Okay? Kasi yung katawan ni Jesus Christ, nung siya ay narito, prone yun ng weakness. Tama, kaya nga si Jesus Christ, di ba, nagutom siya, napagod siya, kasi yun yung katawan niya. Pangalawa, itinatanggi nila na ang ating muling pagkabuhay ay isang pagkabuhay lamang ng ating mga espiritu at hindi kasama ang mga katawan. Okay, so yun yung tinatanggi naman ng Ligoniers. Okay, so ang muling pagkabuhay ay hindi lang espiritu, kundi maging ng ating mga katawan. So ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay nagdulot na tayo ay muling mabuhay sa espiritu. Okay? At kasabay nito, ang katiyakan na tayo rin ay muling bubuhayin sa physical na katawan. So 'di ba, dahil sa ito yung yung fruit ng muling pagkabuhay o ng resurrection ni Jesus Christ, tayong mga patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay sa pamamagitan ng banal na espiritu. At pagkatapos noon, sa huling araw, ang katawan natin muli rin itong bubuhayin. So itong pinaninindigan at tinatanggihan ng Ligonier, at ito ang karaniwang paniniwala ng mga Kristiyano pagdating sa resurrection. At ito ay katulad ng ating pinaniniwalaan sapagkat ito rin naman ang tinuturo ng salita ng Diyos. Now, ang question, ang tanong, anong uri ng katawan ang magiging katawan natin sa muling pagkabuhay? Anong uri ng katawan na ito? Yung magiging katawan natin sa muling pagkabuhay, at yan yung ating pag-aaralan sa umagang ito. May pagbukas kayo sa akin sa 1 Corinto chapter 15 verse 35 to 44. Sino po ang nakakita? Pwede pong basahin. Sige po. Ganyan din sa muling pagkabuhay. Ang katawang hinilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. 43, pangit at mahina na hinilibing, maganda at malakas kapag muling nabuhay. 44, hinilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay bilang katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, meron din katawang panlangit. Amen. So, puri ng Diyos sa pagkakabasa ng kaniyang mga salita. Sa John chapter 6 verse 40, sabi ni Jesus Christ, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumikilala at sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. So, nung ang ating Panginoong Jesucristo ay narito pa sa lupa, nagbigay siya ng pangako na ang bawat sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli niyang bubuhayin sa huling araw. Dahil ang Panginoong Jesucristo ang siyang nangako nito, kaya tiyak na ito ay Kanyang tutuparin.
At ito rin yung ipinangaral ng mga apostol na ang bawat sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay may buhay na walang hanggan at sila ay muling bubuhayin. Now, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, tumalon tayo ng konti, pumunta tayo sa verse 35, sa unang verse natin, ang sabi doon, subalit merong magtatanong, paano muling bubuhayin ang mga patay? Sa anong uri ng katawan sila darating? No, yun yung tanong. Paano muling bubuhayin ng mga patay? Sa anong uri ng katawan sila darating? So, itong tanong na ito ay nagpapakita ng pag-aalinlangan sa bodily resurrection. At the same time, makikita rin natin dito yung curiosity. No, ano bang katawan sila darating? Paano muling bubuhayin ng mga patay? Bakit ganito yung tanong nila? Dahil nga, katulad ng pinag-aaralan natin, yung mga taga-Korinto na apektuhan sila ng filosofiya ng mga Grego na ang kaluluwa ay eternal at mabuti at ang katawan natin ay mortal, na parang katulad nga ng pinag-aaralan natin na yung may paniniwala na ang katawan ay bilangguan lamang ng kaluluwa. Kaya may naniniwala sa mga taga-Korinto na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Kaya pagkadating sa mga susunod na talata, sinagot ni Apostol Pablo ang mga tanong na ito sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa kapangyarihan ng Diyos at sa magaganap sa muling pagkabuhay. So kung anong uri sila ng katawan darating, ipinaliwanag ni Apostol Pablo na ang katawan sa muling pagkabuhay ay ibang-iba sa mahinang katawan ng mga tao sa kasalukuyan, sapagkat ito ay magiging katulad ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay muling nabuhay. Kaya sa verse 36, 37 and 38, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go. Okay, so ABAB yung ginamit kong salin. So si Apostol Pablo ay gumamit siya ng analogy of seed. Okay? So, di ba ang isang buto, kapag inihasik mo siya sa lupa, bago siya tumubo, kailangan niya munang mamatay. Halimbawa, di ba dito sa Pilipinas ang taba ng lupa natin. Tama? Kapag ka ikaw, kumain ka ng buto, nung mga bata pa kami, kumakain kami ng santol, tapos yung buto ay namin lunukin kasi may paniniwala kami baka tumubo sa tiyan namin. So ang ginagawa namin, sa bahay namin, meron siyang may space siya na hindi ganun kaluwag, pero nakakadaan kami, mga maliliit pang bata kami. Ngayon, yung mga buto ng santol na hinagis namin, namatay siya. Okay? Yung natuyo siya, nabulok siya. Tapos nakita namin doon sa space na yon, yung mga buto nagkaroon ng halaman. Okay, ng halaman. Siyempre, pinutol din namin kasi delikado kapag lumaki o nabuhay siya tapos magiging malaki ang magiging gagawin niyang damage pagdating sa bahay. So, kapag ganun din, kapag nagtanim tayo ng buto ng santol, ang tutubo ba doon ay buto pa rin ng santol? Hindi na. Okay, hindi na. Hindi na buto ng santol, na yung santol, yung buto, lalaki siya. Hindi ganon. Okay? Kundi, puno ng santol, magsisimula siya sa maliit na halaman. Tama? Ganon din sa muling pagkabuhay. Etong katawan natin, ang ililibing, okay, may magpapatuloy kasi ito pa rin ang katawan natin, di ba? Kumbaga, yung santol is, yung buto ng santol pa rin yan. Okay? Ganon din sa katawan natin. May magpapatuloy dahil ito pa rin yung katawan natin sa muling pagkabuhay at meron ding hindi na magpapatuloy sapagkat merong malaking pagbabagong magaganap sa ating mga katawan. Naunawaan natin? Okay, so may magpapatuloy at hindi magpapatuloy katulad sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Now, sino ang magbibigay ng katawan na ito? Sino ang magbibigay? Ang Diyos. Ang Diyos mismo.
Ang sabi ng concise commentary ni Matthew Henry, i-quote ko lang siya, ang sabi niya, isang kahangalan ang pagdudahan ang makapangyarihang lakas ng Diyos o yung almighty power of God na bumuhay ng mga patay. Okay, so ang sabi niya, kahangalan para isipin ng isang tao o pagdudahan ng isang tao yung kapangyarihan ng Diyos na may kakayanang bumuhay ng patay. Kapag di ka naniniwala na muling bubuhay ng mga patay, ibig sabihin nun, nagdududa ka sa kapangyarihan ng Diyos. At ang sabi niya, gayong nakikita naman nating kanyang binibigyang buhay at muling pinapasigla araw-araw ang mga bagay na tila wala ng buhay. Katulad ng mga halaman, no? Nakala natin ay patay na. Ngunit kinabukasan magugulat tayo, patay na to kahapon na tumubo ulit. Katulad yung damo dyan, yung mga damo dyan, ilang beses ko na yan, di ba? Ilang beses ko nang kinakalbo na, tapos biglang meron ulit. Kusa bang tumubo lang ang damo? No. Ang Diyos ang nagpapanatili sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay na narito ay nasa ilalim ng kapangyarihan at pamamahala ng Diyos. So ang damo na yan, tumubo yan hindi sa ganang kanya. Tumubo yan dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Now, kung nakikita natin sa araw-araw ng ating mga buhay na ang Diyos kaya niyang bigyang buhay yung mga bagay dito sa mundong ito, paano natin pagdududahan na ang Diyos hindi niya kayang buhayin muli ang mga patay? So dito, makikita natin na ang kapangyarihan ng Diyos na nangangalaga sa lahat ng kanyang nilikha ay may kakayahang bumuhay ng mga patay. So ang Diyos ang nagbibigay nito sa mga tao. Now, sa verse 39, 40 and 41, so gumamit ulit siya ng mga analogy, ng mga nature naman yung ginamit niya. Sa 39, 40 and 41, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay, so si Paul nagpatuloy siya at kanyang sa mga text na ito, pinapaliwanag niya dito yung pagkakaiba-iba ng mga katawan. Okay? Yung pinopoint niya dito, yung pagkakaiba ng katawan sa kasalukuyan at katawan sa muling pagkabuhay. At titingnan natin yung mga nilikha ng Diyos o yung creation ng Diyos, makikita natin na may iba't ibang uri, may iba't ibang laman, may iba't ibang anyo yung mga nilikha ng Diyos. Sa verse 39, makikita natin, ang sabi doon, iba't ibang uri ng laman ng mga hayop. Ang mga hayop, ng mga ibon, ng mga isda, at iba rin yung laman ng tao. So may variety. No, may pagkakaiba-iba, may diversity. So, sa verse 40, makita natin, merong katawang panlangit at katawang panlupa. No? At magkaiba daw yung kanilang kalwalhatian. So, titingnan natin yung mga pagkakaiba-iba. Pagkadating sa verse 41, magkakaiba yung kalwalhatian ng araw, kalwalhatian ng buwan, kalwalhatian ng mga bituin. Kasi daw, sinasabi nila, yung liwanag ng araw, mas maliwanag kaysa sa buwan. Kasi yung lesser lang yung liwanag na inaibibigay ng buwan. Tapos yung kalwalhatian ng mga bituin, iba-iba. Kaya nga may mga naniniwala na sinasabi nila na parang yung sun is yung Panginoon, yung buwan ay yung church, tapos yung mga bituin, mga believers. So may mga ganong paniniwala. No? So, pero may kita natin dito, may kita natin na pinopoint ni Paul, may pagkakaiba-iba sa lahat ng nilikha ng Diyos. At ang pinopoint dito ni Apostol Pablo ay ang pagkakaiba ng katawan natin sa kasalukuyan at sa muling pagkabuhay. So yan yung pinopoint dito ni Apostle Paul.
may mga nagsasabi na ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa verse 41 tungkol sa pagkakaiba-iba ng kaluwalhatian ng araw, ng buwan, at ng mga bituin ay ang pagkakaiba ng kaluwalhatian ng mga believers sa muling pagkabuhay. May naniniwala na tayong mga mananampalataya, iba-iba yung glory natin sa muling pagkabuhay. Siguro dahil yung concept na iba-iba yung reward natin. Okay? So may naniniwala ng ganon. May nagsasabi rin naman na hindi ito nakapatungkol sa pagkakaiba-iba ng mga believers kasi pare-pareho lang naman tayong servant ng Panginoon. So may naniniwala na ganito. Para sa kanila, ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay ang pagkakaiba lang naman ng katawan sa kasalukuyan at katawan sa muling pagkabuhay. Kaya sabi sa verse 42, gayon din naman ang muling pagkabuhay ng mga patay. So sinasabi nila na yung argument ni Paul, nagpo-flow lang yan. Kaya nakapatungkol yan sa kaibahan lang ng katawan natin ngayon at sa muling pagkabuhay. Okay? Kaya para sa kanila, nakapatungkol lang ito sa muling pagkabuhay. Ganun pa man, kung magkakaiba-iba man tayo ng kaluwalhatian o pare-pareho lamang, ang mahalaga ay kasama tayo sa muling pagkabuhay. Sa kaluwalhatian. Yun yung pinakamahalaga. Kung may pagkakaiba-iba man ng glory o pare-pareho lang, wala na tayo doon. Ang mahalaga, makakasama natin ang Panginoon. Amen? Magpakailanman. At makatitiyak ka lamang na ikaw ay kasama sa muling pagkabuhay na bibigyan ng katawang maluwalhati kung ikaw ay may pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang katiyakan ay ang kaligtasan, ay ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Magiging baliwala na nalalaman mo yung mga bagay na ito tungkol sa muling pagkabuhay kung ikaw ay walang pananampalataya kay Kristo. Kung ikaw hindi mo kikilalanin na si Kristo lamang ang iyong pag-asa. Kung hindi ka maniniwala na siya lamang ang makapagliligtas sa iyo mula sa kapahamakan. Kung hindi mo siya kikilalanin bilang Panginoon ng iyong buhay, kung hindi mo isusurrender ang buhay mo sa Panginoon, baliwala ang lahat ng ito. Pero kung ikaw ay may tunay na relasyon kay Kristo at may katiyakan ng kaligtasan, para sa iyo, precious ang mensahe na ito. Mahalaga sa iyo to. Mahalaga na maunawaan mo ito. Kaya kailangan, kung ikaw ay narito, tiyakin mo na ikaw ay may tunay na relasyon sa Panginoong Hesukristo. Now, pag-usapan na natin yung kaibahan ng katawang inilibing sa muling pagkabuhay. Itong katawan natin na ito, ililibing to. Okay? Lahat tayo mamamatay. Kung hindi pa bumalik si Jesus, lahat tayo mamamatay. Kasi tinakda sa mga tao na minsang mamatay. Pagkatapos, paghuhukom. Lahat tayo mamamatay. Okay? So, pero, may kaibahan yung katawan natin na inilibing sa katawan natin na muling bubuhayin. Sa verse 42, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay. Ano daw yung katawan natin na ngayon? May pagkasira. Sa muling pagkabuhay, walang pagkasira. Tignan mo yung katabi mo. Medyo nasisira na ba? may sisira-sira na. Etong katawan natin na ito, subjekto ng pagkasira. Tama? Kaya nga mula baby, bata pa lang, pagbata, di ba, ang kinis ng balat, di ba, ang cute-cute mo, di ba? Pagbata pa lang, may cute-cute mo. Ngayon, pag matanda na, gusto nail cutter na, no? So itong katawan natin, subject ito ng pagkasira. Kaya mapapansin ninyo, ang daming beauty products. Tama?
Sino gumagamit dito ng mga beauty products? Okay. Okay. Walang masama dyan. Hindi ka nagiging makamundo kapag gumamit ka niyan. Okay? Walang masama dyan. Okay? Kaya mapapansin natin, di ba, ang daming beauty products, anti-aging cream, sino gumagamit no, no? Para pahid, inaalagaan natin yung katawan natin, no? Marami tayong pinapahid sa katawan. Dati lotion, ngayon ointment. Kasi yung katawan natin na subject ng pagkasira eh. Tama ba? Ointment na. O katingko. Bakit may ganitong mga products? Kasi hindi natin may tatanggi na ang ating katawan dito sa mundo ay tumatanda at nasisira. Tama? Nasisira yung katawan natin. Kahit na anong alaga mo dyan, tama na alagaan mo, pero tiyak darating yan sa pagkasira. Kasi may kahinaan yung katawan natin. Kahit na anong gawin mo, pagpapabata sa mukha mo, pabanat ka ng pabanat, wala naman tayong kakayahan noon, no? Wala naman tayong kakayahan, hindi natin afford yun. Kahit na anong gawin mo, hindi mo mapipigilan ang pagtanda at pagkasira nito. Kaya nga ang best solution ay acceptance. Alam nyo, yung buhok ko, dati makapal to eh. Mabilis lang dati pa-south. At pananagutan yung lahat. Bakit ganito? Okay. Bumili ako ng oil, ang dami ko na, minsan yung water base. Wala. Ito medyo mas mahal. 1,000 plus. Bumili ako, sige, para maagapan pa. Nakakapagod. Sa umaga, magbabasa ka ng buhok. Sa gabi, magbabasa ka ng buhok. Naubos na yung pera ko, naubos na rin yung buhok. Wala ring nangyayari. Bakit? Kasi, yun yung reality. Una-unahan lang. Kung ano ang mukha mo ngayon, hindi na yan ang mukha mo sa susunod na 10 taon. Tama? Kung ikaw, wala pang kulubot yung mukha mo ngayon, paglipas ng 10 taon, lalabas na yung mga kulubot nito. Bakit? Dahil ang katawan natin ay subject ng pagkasira. May kahinaan ito. No? Lalo na sa panahon na tayo'y ilibing. Di ba, makikita na natin doon yung talagang masisira na yung katawan natin. Pagkadating sa libingan, magiging lubusan na yung pagkasira ng katawan natin. Tama ba? May pagkasira. Di ba ang isang patay sa kabaong, para hindi agad mabulok at bumaho, anong nilalagay? Formalin. Okay? Ang mukha nilalagyan ng makeup. Kaya nga sabi ng iba na, huwag ka mag-makeup kasi yung makeup para lang yan sa patay. Okay. Mukha nilalagyan ng makeup, pero yung makeup hindi lang para sa patay. Pwede nyo gamitin yan, huwag lang sobra, okay? Huwag ka lang parang ispasol. Pero kahit na anong gawin, yung patay, dadako pa rin yan sa pagkasira. Mabubulok at mabubulok pa rin yan. Ganyan ang taong inilibing. Ang kanyang katawan ay perishable, nasisira. Pero sa muling pagkabuhay ay magiging imperishable. Ibig sabihin, wala ng pagkasira. Ito'y katawang hindi na masisira magpakailanman. Ang ganda ng sinabi ni Charles Spurgeon. Ang sabi niya, "The righteous are put into their graves all weary and worn, but as such they will not rise. They go there with the furrowed brow, the hollowed cheek, the wrinkled skin. They shall wake up in beauty and glory." Anong sinasabi dito ni Charles Spurgeon? Yung mga taong matuwid,
tandaan mo, ikaw ay magiging matuwid lamang kung ikaw ay na kay Kristo. Kahit na anong gawin mong kabutihan, kung ikaw wala ka kay Kristo, wala kang katuwiran na katanggap-tanggap sa Diyos. Ang katuwiran natin ay si Kristo lamang. So ang taong matuwid, nilalagay sa kanilang mga libingan na yung, tingnan ninyo, di ba, pagod, lupaypay kasi wala ng buhay. Ngunit hindi sila babangon ng ganon. Okay? Tingnan ninyo yung patay. So dito yung namatayan na. Di ba yung patay, namatay natin kamag-anak, pag nakikita natin, di ba nalulungkot tayo? May patay bang nakangiti? Di ba parang talagang napakaana yung balat, nakikita natin na medyo nasisira na. Pero tandaan natin, yung taong matuwid, ngayon patay siya ganyan, pero hindi siya babangon ng ganon. Sabi ni Spurgeon, sila'y pumupunta roon na may kulubot sa noo. Lahat tayo may kulubot sa noo. Lubog ang mga pisngi, kulubot na balat. Sila'y gigising na may kagandahan at kalwalatian. Kaya kahit na tayo mamamatay to, masisira to, sa kabaong nilibing tayo masisira, pero hindi ka babangon na ganon. Kundi babangon ka na may kagandahan. Gusto mong makita yung kagandahan? Gusto mong makita ang kagandahan? Makikita mo yan ng perfect sa muling pagkabuhay. Ngayon meron tayong mga depekto. Makikita natin yung kalwalhatian ng ating katawan sa muling pagkabuhay. Sa letter B, walang dangal, pero sa muling pagkabuhay, may kalwalhatian. Okay, sa verse 43a, sabay-sabay basahin. Okay, yung katawan natin, wala naman tong dangal kapag kayo nilibing. Sa kultura ng iglesia sa Corinto, ang paglilibing ay madalas na itinuturing na huling tanda ng kahihiyan. Okay? Huling tanda to ng kahihiyan dahil ang katawan ay bumabalik sa alabok. Ganun naman talaga. Lahat tayo ay babalik sa alabok. Ang kahihiyang ito ay nagpapakita ng makasalanang kalagayan ng tao. Bakit tayo mamamatay? Alam niyo kung bakit tayo mamamatay? Dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan. At meron pang ikalawang kamatayan. Yun yung walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Na kung saan ang taong makasalanan ay tatapon sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre. At sabi ng pahayag, ito ang ikalawang kamatayan. Kaya tayo namamatay dahil sa kasalanan. Kaya yung katawan natin, babalik ito sa lupa. Kahit yung sa panahon natin ngayon, etong katawan natin sa mundo, kapag ito ay namatay, inilibing, may kita natin na wala itong dangal. May dangal ba yan kapag patay na? Wala tayong makita, walang dangal, walang dangal. Kahit gaano pa kaganda yung kabaong mo. 'Di ba? Kahit gaano pa kaganda yung kabaong mo. Kaya nga minsan naiinis ako minsan kapag may namatay, halimbawa, 'di ba? Yung tao namatay sa gutom. Tapos sa kabaong ang daming pagkain. Namatay sa gutom, tapos nung patay, nabibigyan nyo ng pagkain. Okay lang kayo, paano yung kakain? Kahit gaano kaganda yung kabaong mo, pero yung nakahiga doon walang dangal. Bakit? Kasi wala ng buhay. Huwag niyong asamin yung magandang kabaong. Kahit gaano kaganda yung nicho mo, kahit gaano yung kaputi, yung nasa loob niya bulok. Masisira. Ganyan yung buhay ng tao. Yung katawan ng tao, inililibing na walang dangal. Bakit? Kasi mabubulok at mabubulok ang ating katawan. Pero alam niyo, sa muling pagkabuhay, ang dating katawang walang dangal ay magiging katawang maluwalhati. Nagpapahayag ito ng karangalan at kagandahan. At ang pagbabagong ito ay katuparan
ng pangako ng buhay na walang hanggan at nagpapakita ng kalwalhatian ng mismong pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Filipos 3 verse 21, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go. Okay. Kaninong katawan magiging katulad ang ating katawan? Katawan ni Jesus. Okay? Ang sabi, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin. Okay? Babaguhin, ibig sabihin, may hindi na magpapatuloy kasi may babaguhin na. Sino ang magbabago? Sino yung niya? Si Jesus. Upang maging katulad ng kanyang katawang. Anong katawan yon? Maluwalhati. Nung si Jesus Christ ay muling nabuhay, ang kanyang katawan ay naging katawang maluwalhati. O ito yung tinatawag na glorified body. Ngayon, sa muling pagkabuhay, yung katawan natin na walang dangal ay magiging maluwalhati katulad ng katawan ni Jesus Christ na glorified body. Okay? Wala nang sakit, wala nang karamdaman. Pangatlo, sa letter C, may kahinaan. So yung katawan natin dito may kahinaan, pero sa muling pagkabuhay, may kapangyarihan. Hindi ka magiging superhero, Okay? Hindi yung mga kapakapangyarihan. Sa verse 43b, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay. Ang ating katawan, sa mortal na kalagayan, mahina, di ba? Madaling masira, nakaranas, ganyan. Sabi ko, nakaranas ng sakit, pagtanda, kamatayan. Halos lahat tayo ay pinoproblema yung katawan nating may kahinaan. Tama ba? May sakit. May kapatid tayo na ang kanyang nanay ay namatay dahil saan? Dahil sa karamdaman. At mamaya ay ililibing na. Kaya yung iba ay nandoon, ililibing na yung nanay niya. So, sama natin sa prayer. May kapatid tayo na hindi natin nakakasama dahil ang biyanan niya ay nasa ospital. Di ba? Mahirap. Hindi lang nagsasuffer yung physical, kundi yung spiritual na kalagayan dahil hindi nakakasama sa gawain, sa fellowship ng Panginoon. Subject sa ganitong kalagayan. Nakaraan lang, yung isang nanay natin, di naka-attend last Sunday. Salamat sa Panginoon, naka-attend na ngayon. Dahil binabantayan ng anak, nasa hospital. Ngayon, meron tayong mga inaalagaan na may karamdaman. Yung aking nanay, mahina na rin yung katawan at dami na rin karamdaman. Yan yung katawan natin, yan yung reality. May kahinaan. At gusto ko sabihin sa iyo, hindi porkit may sakit ka ngayon, parang wala yung blessing ng Lord sa iyo. Yan yung reality ng katawan natin, may kahinaan. Okay? May kahinaan yung katawan natin. Kaya nagkakaroon tayo ng karamdaman. Alam niyo kung bakit tayo may kahinaan? Dahil yan sa kasalanan. Yan yung bunga ng kasalanan. Kaya yung kasalanan, dapat kinamumuhian natin. Amen? Yung kasalanan, hindi natin ini-enjoy. Yung kasalanan, hindi natin kinakaibigan. Yung kasalanan, hindi natin nilalapitan. Kundi ang kasalanan ay ating kinamumuhian. Kinasusuklaman. Dahil sa kasalanan, namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa kasalanan, mapapahamak ang maraming tao. Kaya ang kasalanan ay dapat nating kinamumuhian. Kaya tayo namamatay dahil sa kasalanan. Pero mga kapatid, sa kabila ng ating katawan ay may kahinaan. At pag nilibing, nakikita lalo yung kahinaan. Ngunit sa muling pagkabuhay, ito ay may kapangyarihan. May power. May kapangyarihan. Yung muling pagkabuhay ni Jesus Christ, nagdudulot ito ng isang katawan sa atin, na-regenerate tayo, and at the same time, bubuhayin tayong muli. Bunga yan ng resurrection ni Jesus Christ. So, ang muling pagkabuhay ay nagdudulot ng isang katawan na may kapangyarihan.
Paano kapangyarihan ito? Malaya ka sa limitasyon. Yung katawan natin may limit to eh. Meron tayong may mga bagay tayong hindi natin kayang gawin dahil sa kahinaan natin. May kahinaan yung katawang lupa natin. Pero sa muling pagkabuhay, may kapangyarihan ito. At ang kapangyarihan ito ay hindi lamang physical, kundi spiritual na nagpapakita ng katagumpayan laban sa kasalanan. Ibig sabihin, sa muling pagkabuhay, yung katawan natin, may kapangyarihan ito laban sa kasalanan. Dahil wala ng kasalanan sa panahon na yon. Okay? At yun ay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. So ang kamatayan, nilamon ito ng tagumpay ni Jesus Christ. Kaya sa verse 44, mababasa natin, verse 54, meron dyan, 54. Ayan, verse 44, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go. Ang kamatayan ay nilamon ng, okay? So, now, yung katawan natin may kapangyarihan ito. Kaya nga sinabi rito, ang kamatayan ay nilamon ng pagtatagumpay. At ang tagumpay na ito ay hindi dahil sa atin. Ang tagumpay na ito ay gawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ngayon, tandaan natin, even sa panahon natin ngayon, tandaan natin na kaya tayo nagtatagumpay laban sa kasalanan, hindi dahil sa ating sariling lakas. Hindi dahil, ay, grabe ako magdisiplina sa sarili ko. Yes, maganda yan. Talagang nilalayuan ko yung kasalanan, nilalabanan ko yung kasalanan. Tandaan mo, hindi ka nagtatagumpay sa kasalanan dahil sa sarili mong lakas. Nagtatagumpay ka sa kasalanan dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, tingin mo magtatagumpay ka sa kasalanan? Hindi. Ganun din. Walang tagumpay sa kamatayan kung si Jesus Christ ay hindi muling nabuhay. Kaya sa muling pagkabuhay, may kapangyarihan ng katawan natin. So sa letter D, number 3 nalagay ko dyan, pero letter D, ako yung mali. Katawang laman, katawang spiritual. Sa verse 44, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay. So pag tinanim daw, katawang laman, pag muling binuhay, ano? Katawang spiritual. Kung may katawang makalupa, meron din katawang spiritual. So sa talatang ito, wala sa isip ni Paul yung kaibahan sa pagitan ng physical at hindi physical o sa material at sa di material. Dahil ang tinuturo ni Paul ay ang katawan sa muling pagkabuhay ay isang physical na katawan. Bakit sinabi ni Pablo na ang katawang nilibing ay physical pero sa muling pagkabuhay ay katawang spiritual? Bakit niya ito sinabi? Alam niyo mga kapatid, ang natural na tao sa kasalukuyang panahon, ang natural na tao ay kabilang sa kasalukuyang panahon. Ibig sabihin, dito sa panahon natin, sa mundong narito yung kasalanan. Okay? Pero ang mga spiritual na tao ay mamamayan sa langit. Sino dito ang spiritual? Sino dito ang spiritual na tao? Walang spiritual sa inyo? Pag ikaw may pananampalataya kay Kristo, ikaw ay spiritual na tao. Hindi ka makamundo. Okay? Makalangit ka. Ha? Makalangit ka, ha? Tandaan mo. Ang tunay na may pananampalataya kay Kristo, hindi makamundo, kundi makalangit. Spiritual kang tao. Okay? So, mamamayan tayo ng langit. Mamamayan tayo ng langit. Tayong mga Kristiyano ay mga taong tumanggap ng banal na espiritu. Kung kaya tayo tinatawag na mga spiritual. Kapag wala kang selyo ng Holy Spirit, kapag ikaw ay walang Holy Spirit sa buhay mo, ibig sabihin wala kang relasyon kay Kristo. Kasi ang taong may pananampalataya kay Kristo,
Yan ang taong pinapanahanan ng Espiritu. Okay? Espiritu. Paano ang tao paano natin malalaman na ang tao ay pinapanahanan ng Espiritu? Gusto ko lang, alis lang tayo ng konti. Paano ang tao pinapanahanan ng Espiritu? Anong meron sa taong yon? May naglilingkod sa Diyos, may conviction sa kasalanan, may takot na gumawa ng kasalanan, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yan ang taong may banal na espiritu sa buhay. Kung ikaw ay ganito, ibig sabihin, nananahan sa iyo ang banal na espiritu. Okay? Hindi nananahan sa iyo ang banal na espiritu dahil mabait ka. Dahil masipag ka maglingkod. Kaya ka nagiging masipag maglingkod kasi pinapanahanan ka ng banal na espiritu. Okay? So, tayo mga Kristiyano, tayo ay mga taong espiritual. Okay? Tinanggap natin ang banal na espiritu. Bagamat hindi pa natin natatanggap sa ngayon yung spiritual na katawan, pero sa pagkabuhay ay matatanggap ito. Sa muling pagkabuhay ay matatanggap ito ng mga mananampalataya. Ngayon, spiritual ka pa lang, pero nandito ka pa sa laman. Okay? Kasi nasa flesh ka pa. Pero sa muling pagkabuhay, may pagbabago na. Kasi itong katawan natin, spiritual na siya in the sense na wala na tayong pagkasira, wala na yung kawalan ng dangal, wala ng karamdaman, ganun na yung mangyayari sa atin. At itong katawan na ito'y katawan na gawa ng banal na espiritu. Kaya nga tinatawag na spiritual. Ang sabi ni D.A. Carson, sabay-sabay basahin, kayo naman magbasa. 1, 2, 3, go. Okay, so ang makalupang katawan ng tao, nilikha ng Diyos, ngunit pansamantala at lumilipas. Ito pansamantala lang to at lumilipas. Okay? Ang bagong katawan sa muling pagkabuhay ng mga mananampalataya na may supernatural o higit sa pangkaraniwan na pinagmulan, ito'y nilikha ng Espiritu ng Diyos, sa gayon walang hanggan. Kaya yung katawan natin, spiritual, sa muling pagkabuhay, ito'y katawang spiritual, ito'y katawan na pangwalang hanggan. Itong katawan natin na to ngayon, namamatay pansamantala. Pero sa muling pagkabuhay, yung spiritual body o yung glorified body, pang-eternal, pang-walang hanggan. Yan yung buhay natin. Ibig sabihin, ang katawan sa mundong ito, pansamantala lang. Mga kapatid, yung katawan mo na yan, pansamantala lang yan, mabubulok yan. Pero yung sa muling pagkabuhay, yan yung dapat mas pinaghahandaan natin dahil yun ay pang walang hanggan. Mga kapatid, sa Diyos walang imposible. Walang imposible sa Diyos. Tandaan natin na siya ang nagbigay ng spiritual na buhay at kabanalan sa kanyang mga tao sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ang Diyos ang nagbigay nito at siya rin ang magbibigay ng buhay at magbabago sa ating mga katawan. Okay? So ang mga namatay na kay Kristo ay hindi lang muling mabubuhay, kundi mababago ng maluwalhati. Ang ating mga katawan ay magiging maluwalhati at spiritual, angkop sa bagong langit at bagong lupa kung saan tayo mananatili magpakailanman, sa new heaven and new earth. Kaya nga kung sa panahon natin ngayon, ang ating katawan ay may pagkasira, walang dangal, may kahinaan, pansamantala lamang, dahil ito'y nasa laman, sa muling pagkabuhay, ang ating katawan ay walang pagkasira, may kaluwalhatian, may kapangyarihan at spiritual. Ibig sabihin, walang hanggan. Ito ang katawan ng mga mananampalataya sa muling pagkabuhay na muli. Sadyang napakaganda. Maganda ba? Napakaganda ng ating ng ating kalagayan sa muling pagkabuhay. Gusto niyo ba ng ganitong katawan sa muling pagkabuhay?
Kasi tandaan ninyo, lahat ng tao ay muling bubuhayin. Ang isa sa kaluwalhatian, ang isa sa kaparusahan. Saan mo gusto doon? Kung gusto natin yon, kung gusto natin ang katawan sa muling pagkabuhay, of course, di lang naman yun yung purpose natin. Ang ating katawan na nasisira sa panahon ngayon, ay iaalay natin sa Panginoon na nagbibigay ng katawan na walang pagkasira. Ialay mo yung buhay mo. Tandaan natin na ang may pananampalataya lamang sa Panginoong Jesucristo, ang may tunay na relasyon lamang kay Kristo, ang makakaranas nito. Ito yung challenge natin. Pinaprapraise ko yung, translate ko lang yung kay Matthew Henry. Okay, gamitin natin to bilang challenge. Ang ating kasalukuyang katawan na may kahinaan at pangangailangan ay hindi maaaring makapasok o magtamasa sa kaharian ng Diyos. Hindi makakapasok. Kasi walang flesh and blood na makakapasok doon sa kaharian ng Diyos, sa langit. Dito maaaring makapasok. Kaya't huwag tayong mamuhay ayon sa laman. Dahil ang aanihin lamang natin dito ay pagkasira. Ibig sabihin, huwag nating gamitin yung buhay natin ayon sa mga nais ng laman, ayon sa mga makamundong gawain. Huwag nating gamitin ito. Bakit? Kasi dadalhin lang ito sa pagkasira. Kasi ang laman nasisira, gaya ng sinabi ni John. Huwag niyong ibigin ng sanlibutan ay pansamantala, nawawala, nasisira. Ngunit ang mga mabubuting bagay, ang mga makalangit na bagay ay pang walang hanggan. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay pang walang hanggan. Sabi, sumusunod ang katawan sa kalagayan ng kaluluwa. Kaya ang taong nagpapabaya sa kanyang kaluluwa ay sinasayang ang mabuti sa kanyang buhay. Maraming mga tao nakapokus ngayon sa katawan nila. Ang focus lagi ay pansarili. Yung pansamantala, pero yung sa kaluluwa, walang pagpapahalaga. Yung katawan natin, sumusunod to sa kaluluwa. Gusto ko lang mag-advance ng konti. Pag tayo namatay, etong katawan, yung kaluluwa natin, haharap sa hukuman ng Diyos. Ngayon, kapag ginatulan tayo sa hukuman ng Diyos, pagsusulit natin, sabi ng mga ngaral, pagsusulit natin lahat ng ating ginagawa. Now, sa harapan ng Diyos, dalawa lang ang patutunguhan natin sa hukuman ng Diyos. Punta ka sa langit, punta ka sa impyerno, sa kaparusahan. So, yung kaluluwa ng tao, mananatili doon. Habang wala pang muling pagkabuhay. Okay? Mananatili doon. Now, sa muling pagkabuhay, yung katawan natin, susunod to sa kaluluwa, gaya ng sinabi dyan ni Matthew Henry. Magsasanib uli yan, magsasama ulit. Okay? Magsasama uli sila sa muling pagkabuhay. Yung mga tao na kung saan nasa kapahamakan, muling magsasama yan. Dalawa. Now, yung katawan natin, yung katawan natin susunod sa kaluluwa. Kung yung kaluluwa mo, nung ikaw ay namatay, nandun sa langit, sa muling pagkabuhay, magsasanib ang kaluluwa mo at doon uli siya tutungo sa new heaven and new earth. Yung kaluluwa ng tao na makasalanan na pinarusahan, magsasanib muli yung kanilang katawan at doon yung ikalawang kamatayan dahil ang paparusahan ng Diyos, hindi ang kaluluwa, kundi yung buong pagkatao ng isang taong makasalanan. Ganyan. Bakit ganon? Kasi ang Diyos natin ay eternal. Kung ang bigay ng Diyos sa mga taong may pananampalataya kay Kristo ay pangwalang hanggan, ang parusa naman ng Diyos sa mga taong makasalanan ay pangwalang hanggan din. Kaya yung katawan natin, susunod yan sa ating kaluluwa. Kaya kung ikaw, yung ginagawa mo ngayon ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, wala kang relasyon kay Kristo, yung katawan mo
susunod sa iyong kaluluwa, sa muling pagkabuhay, ikaw ay mapapahamak at sinasayang mo. Sabi dito, ang tumatangging mamuhay para sa Diyos ay inaaksaya ang lahat na mayroon siya. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay narito, wala ka pang relasyon kay Kristo, huwag mong sayangin ang iyong buhay. Ang usapin dito ay pang walang hanggan. Kaya kung ikaw ay wala pang relasyon kay Kristo, sumampalataya ka kay Kristo sapagkat siya lang ang makapagliligtas sa iyo. At yung ikaw ay mananampalatayanan ni Kristo, yung buhay mo, gamitin mo para sa kalwalhatian ng Panginoon. Huwag mong sayangin yung buhay mo. Yes, di ka mapapahamak dahil ikaw ay may relasyon kay Kristo sapagkat iniingatan ka ng Panginoon. Pero hindi nangangahulugan nun na magiging yung buhay mo ay paisi-isi lang, yung paglilingkod mo ay paisi-isi lang. Gamitin mo ang iyong buhay sa ikararangal ng Panginoon. At kung ikaw ngayon, yung katawan mo mahina, sino may karamdaman ngayon? May karamdaman ka ngayon? Matanda ka na? May kamag-anak ka na may karamdaman, may sakit? Kung ikaw ngayon ay subject ng mga karamdaman ng mundo, gusto kong sabihin sa iyo, pansamantala lang yan. Pansamantala lang yan. Dahil may promise ang Panginoon sa John 11 verse 25. Sabay-sabay basahin. Kaya kung ikaw ay muling mabubuhay, ialay mo ang iyong buhay sa Panginoon, sa ikaluluwalhati ng kanyang banal na pangalan. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Dalangin ko, Diyos, na ito ay tumimo sa puso at isipan ng bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, na ito'y magdulot ng higit na pagmamahal sa iyo. Ito'y mag-rebuke, Panginoon, sa amin sa mga kasalanan. Dalangin ko, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong mga salita ay napalakas ang iyong mga banal. At tawagin, Panginoon, ang iyong mga pinili. Dalangin ko, Diyos, na sa lahat ng ito ay ikaw lamang naluwalhati at naparangalan. Salamat po. Pinupuri kita at pinapasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.